Ang pagkakaroon ng pangkat o gang sa loob ng kulungan ay isang paraan upang magkaroon ng kaayusan sa loob. Pinahihintulutan ito ng pamunuan ng kulungan upang may katuwang sila sa pagdidisiplina at pamamalakad sa loob dahil mas kakaunti ang bilang ng mga gwardya kung ikukumpara sa dami ng preso. Ngunit dahil sa pagkakaiba sa kultura at lengguwahe ng mga preso, nagkaroon ng di pagkakaunawaan at mga elitan na nauuwi sa mga brutal na karahasan. Ang simpleng asaran ay nauuwi sa mga gantihan hanggang sa magdulot ito ng isang malaking kaguluhan o riot. Ang matagal ng alitan sa pagitan ng Sigisigi at Okso ay tuluyan ng lumobo at lumala ng higit sa inaasahan. Halos araw-araw na lamang ay may nagaganap na ambusyan at rambulan sa pagitan ng dalawang kampo. Ang pagpatay ay naging karaniwang pangyayari na lamang. Isang gabi ng Pebrero 1958, natakay ang natipon ng mga pinuno. Nagbabadya ng digmaan, sa akin ay makinig, kakalabang grupo'y lulusubin, huwag na pumikit. Pumutok na ang araw, tahimik ang paligid, sinyalis ng isang paparating na panganib. Paalala, ang kwentong ito ay naglalaman ng sensitibong paksa na may kinalaman sa krimen. Hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa. Viewers' discretion is advised. Bago ko simulan ang kwento, kaunting disclaimer. Ang video ito ay for educational purposes and historical information only at walang layon na mag-promote ng karahasan sa badla. Ang mga detalyeng nakapaloob sa kwentong ito ay batay sa mga datos mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Noong January 17, 1958, nagtipon ang grupo ng Sigisigi sa loob ng kulungan. Nagplano ang mga pinuno at napag-usapan ng buong pangkat na aatakihin nila ang kanilang mga kaaway. Muli silang nagkita noong gabi ng February 15, 1958 at nagpasya na kinabukasan ang magiging araw ng kanilang pag-atake. Kaya naman, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa piitan bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, Linggo, February 16, nang magsimula ang sige-sige ng madugong pag-aaway laban sa kanilang mga kalaban. Nagsimula ito sa itaas na palapag ng selda. Mahigit 150 na bilanggo ang lumusob, karamihan ay may mga improvised weapon. Binuksan nila ng sapilitan ang pinto ng selda, pinalaya ang kanilang mga kasamahan at binuksan ang mga selda ng mga kalabang Okso. Hinila nila ang mga ito palabas, dinaan nila sa panlilinlang at inisa-isa nilang pinagtataga at pinalo hanggang sa mamatay. 5 ang nasawi at di nagtagal ay napigil rin ang kaguluhan. Ang 5 nasawi noong umaga ng February 16, 1958 sa unang riot na isinagawa ng Sigisigi ay sina Crescencio Borromeo, Martin Dorado, Pablo Callares, Marcelino Javier Baltasar at James Garcia Dizon. Sila ang mga nasawi ilang oras lamang bago maganap ang pag-atake ng Okso na mapapanood sa part 1 ng kwento natin na ang pinakamadugong riot sa kasaysayan ng Bilibid, tampok sinadusal, faktura at iba pa. Kinabukasan, February 17, ay tila ipinagpatuloy ng Sigisigi ang kanilang pag-atake. Maaaring ayaw nilang malamangan ng kalabang Okso dahil nakaganti ito. At nasawi naman ang ilang kasapi nila na sina Barbosa, Carriego at Cruz. Sa pagkakataong ito, mas naging madugo ang mga kaganapan. Noong February 17, 1958, halos parehong oras, muling sumiklab ang riot sa kaparehong paraan. 4 naman ang namatay sa pangalawang araw ng kaguluhan. Ito ay sina Francisco Manalo, Ernesto Cruz, Alfredo Gabieta,
at Porfirio Sanchez. Ang dalawa sa kanila na sina Ernesto Cruz alias Matias at Alfredo Gavieta alias Pilay ay mas masaklap ang sinapit sa kanilang pagkamatay. Si Matias ay kabilang sa mga umatake at isang miyembro ng Sige-Sige. Nagtungo sila sa selda ng kalabang pangkat na Okso at pinipilit nila itong pasukin. Ngunit pagkabukas ng pinto ay nahatak papasok si Matias ng mga preso sa loob at siya ngayon ang kinakatay ng mga Okso at iba pang preso. Dahil sa galit ng kanyang mga kasama, lalo na nang tumanggi ang mga nasa loob na lumabas, iniutos ni Edelberto de los Santos na sunugin na lamang ang mga preso na nasa loob kung hindi rin naman sila makakapasok. Nangolekta sila ng mga kahoy at dyaryo sa paligid. Matapos ay binuhusan nila ng gasolina ang selda at ito ay sinindihan. Sa trahedyang iyon, halos nasunog ang buong katawan ni Matias na noon ay wala ng buhay dahil sa inabot na saksak sa kalaban. Habang si Alfredo Gavieta alias Pilay naman ay nagkusang lumabas ng kanyang selda nang kinumpirma sa kanya na hindi siya gagalawin dahil hindi naman daw siya kalaban. Ngunit paglabas niya ay agad na rumagasa ang mga preso upang atakihin siya. Hinampas siya sa mukha at inundayan ng saksak at ang isang preso na si Alfredo Peralta alias Shane o Peraltang Buang ay walang awang pinugot ang ulo ni Pilay sa pamamagitan ng Kempei Tai na isang pamamaraan na ginagamit ng mga Hapon sa digmaan. Dinala ni Shane ang ulo ni Pilay at ipinatong ito sa mesa ng warden na tila ba kinakausap at iniimbestigahan ito. Matapos ay tumakbo naman siya patungo sa fire escape at ipinagulong niya ang ulo sa mga kasamahan ni Pilay. Ang nangyaring ito kay Alfredo Gavieta alias Pilay ay isa sa mga naging matunog na kwento ng karamihan at di malilimutang pangyayari para sa mga nakasaksi noong mga panahong iyon. 2 drum ng mga armas ang nakolekta sa lugar matapos ang 2 araw ng kaguluhan. Kabilang ang mga ice pick, mga matatalim na bagay na hinugot mula sa bahagi ng bakal na drum, mga pako, pati na ang mga pamalo na yari sa kahoy at bakal mula sa nabasag na bintana at mga tarima. Ayon sa mga ulat ng mga doktor ng Bureau of Prison, ang kondisyon ng mga biktima ay nagpapakita ng matinding karahasan at brutalidad sa naganap na riot, isang nakakatindig balahibong bahagi ng kasaysayan sa loob ng piitan. Sa simula, 45 at 46 na bilanggo ang sinampahan ng kaso sa 2 magkahiwalay na usapin. Dahil sa kasunduan ng magkabilang panig, magkasamang nilitis ang mga kaso. Sa pag-usad ng paglilitis, ang ilan ay napatunayang walang sala at pinalaya, habang ang ilan na may inabswelto. Sa huli, 14 ang nahatulan. Ito ay sina Antonio Marcos, Francisco Flores, Felix Jason, Edilberto de los Santos, Benjamin Armobit, Alejandro Macaso, Carlos Rebaño, Jose Garchitorena, Cipriano Castro, Jose Cruz Jr., Marshall Ama, Alfredo Peralta, Conrado Belen at Benigno Casulia. Ito ang mga naging partisipasyon ng bawat isa sa 14 na natitirang akusado sa riot na pinangunahan ng Sige-Sige na nangyari noong February 16 at 17, 1958. Si Antonio Marcos ang kinikilalang pinuno ng Sige-Sige Gang. Siya ang namuno sa mga pulong noong January 17 at February 15, 1958. Nakita siyang nagpapatalim ng mga sandata at nagbigay ng utos para salakayin ang cell house kasabay ng pagbabanta sa sinumang hindi susunod. Nakita rin siyang nagbukas ng pinto ng Brigada 1D, hinampas at sinaksak sina Crescenciano Borromeo at isa pang biktima at nagpasimula ng pagsunog sa selda kung saan napatay si Matias.
Bukod dito, binuksan niya ang selda ni Kirabo, isang miyembro ng OXO at testigo ng prosekusyon. Si Francisco Flores ay armado ng matalim na sandata. Nakita siya na bumaba mula sa itaas na palapag. Binuksan ang selda ni Pablo Callares at inatake ito. Ginawa rin niya ito kina Jesus Dizon, Marcelino Javier Baltazar at isa pang biktima. Isa siya sa mga lider ng grupo at siya ang nag-utos na umatras nang dumating ang mga gwardya. Si Felix Jason na isa ring leader ng Sige-Sige na dumalo sa mga pulong ng grupo. Nakita siyang naghahasa ng sandata noong February 15, 1958. Nakibahagi siya sa pananakit kina Jesus Dizon, Marcelino Javier Baltazar alias Tikboy at Martin Dorado. Kilala rin siya sa pangkat bilang tagapagdesisyon kung papatawarin ba ang mga nagkasalang preso at mga miyembro ng kalabang pangkat. Si Edelberto de los Santos ay may dalang bakal na tubo noong panahon na iyon. Nakita siyang nanguna sa grupo na galing sa itaas na palapag patungo sa cell house. Siya ang sumigaw ng utos na buksan ang mga selda ng mga OXO. Nakisangkot siya sa pag-atake kay Gavieta at Callares. Dumalo rin siya sa mga pulong ng gang at nakita noong February 15 na nagpapatalim ng sandata. Si Benjamin Armovit ay isa sa may mataas na katungkulan sa pangkat. Dumalo siya sa 2 pulong at kabilang sa mga umatake kay Gavieta. Si Alejandro Macaso ay nakibahagi sa malawakang kaguluhan at sa pag-atake kina Porfirio Sanchez at Crescenciano Borromeo. Siya rin ang humila kay Dorado mula sa kanyang selda. Si Carlos Rebaño ay isa sa mga leader ng gang na dumalo sa isa sa mga pulong. Nakibahagi sa pag-atake at pagpugot kay Gavieta at hinampas din si Dorado. Siya rin ang nagpalaya sa ilan nilang kasamahan bago umatake sa mga miyembro ng OXO. Si Jose Garchitorena ay hinampas sina Callares at Dizon at nakibahagi sa pagpugot kay Gavieta. Kasama rin siya sa mga nagbukas ng mga selda upang palayain ang kanilang grupo. Si Cipriano Castro ang naglabas kay Callares mula sa selda at inatake ito, kasama na ang isa pang biktima. Si Jose Cruz Jr. ay nakitang may hawak na ice pick habang bumababa mula sa itaas na palapag patungo sa cell house. Binuksan niya ang selda ni Callares at nakibahagi sa pag-atake dito. Inatake rin niya sina Dizon at Baltazar. Si Benigno Casulla ay nakibahagi sa pananakit kina Porfirio Sanchez at Jesus Dizon. Si Conrado Bilen na kasapi ng Sige-Sige ay kabilang sa mga galing sa itaas na palapag. Pumasok siya sa selda Jess at nakibahagi sa pag-atake kay Baltazar. Si Marshal Ama ay nakakulong sa cell house o Bartolina, ngunit pinalaya ng mga bilanggong bumaba mula sa itaas. Pagkalaya, nakisangkot siya sa pananakit kina Callares at Gavieta. At ang panghuli ay si Alfredo Peralta alias Shane o Peraltang Buang, ay hayagang inamin sa hukuman ang kanyang pakikilahok sa pagpugot kay Gavieta gaya ng naunang pahayag sa paglilitis. Bukod sa testimonya ng mga doktor, iniharap ng prosekusyon ang mga sumusunod na saksi kaugnay ng partisipasyon ng bawat akusado sa sabuatan at pagsasakatuparan nito. Ito ay sina Leon Catbagan, Juvertino Carces, Marcelino Querabo, Sotero Bautista at Isidro Lizardo na pawang nagsisilbi ng kani-kanilang sentensya sa piitan, at si Francisco Rojas na tagapagpangalaga ng cell house o Bartolina. Matapos suriin ng hukuman ang lahat ng ebidensya, malinaw ang naging hatol. Guilty ang mga akusado sa kasong murder, lampas pa sa anumang makatwirang pagdududa. Subalit, hindi kayang sangayunan ng mga mahistrado ang ipinataw na parusang kamatayan dahil hindi nila kayang baliwalain ang malaking dahilan na dulot ng di makataong kalagayan noon sa piitan. Ito ay malinaw na inilarawan ng hukom sa desisyon.
makikita na ang matinding siksikan ng mga preso sa kulungan na sobra na sa kayang pamahalaan ng pasilidad at ang napakaliit na halaga ng pagkain na 10 sentimo lamang bawat pagkain ay nagdulot ng matinding pagkairita at gutom sa mga bilanggo. Kaya marahil naging madali para sa kanila ang gumawa ng karahasan para lamang mabuhay. Bunga nito ay nabuo ang mga gang na para bang mga lobo na nangingikil sa mahihina. Nauwi ito sa matinding rivalry o alitan ng mga grupo na nagnanais kontrolin ng ibang preso, lalo na't kaunti ang mga gwardya at hirap silang ipatupad ang disiplina. Ang lahat ng ito ang nagdala sa malulupit na riot. Sa huli, dahil hindi sapat ang bilang ng boto para sa parusang kamatayan, ito ay ibinaba sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ang danyos at gastos sa kaso na nakasaad sa desisyon ay pinagtibay. Ang labanang ito ng sige-sige at okso ay hindi maitatangging ang pinakamadugong riot sa kasaysayan ng Bilibid. Bawat pangkat ay may layuning makahigit sa kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas magaan ang naging desisyon ng korte laban sa mga Manila Boy kumpara sa mga probinsyano. Sina Alfredo Peralta at iba pang akusado sa sige-sige ay hindi nahatulan ng parusang kamatayan, kahit na ang iba ay umamin na sa kanilang kasalanang ginawa. At sa panig naman ng okso, mahirap na pinaniwalaan ng korte ang kanilang salaysay at nabuo agad ang hatol na kamatayan, gayong parehong riot, parehong kasalanan, parehong kabrutalan at parehong estado sa loob ng kulungan naman ang kinahantungan ng mga nagbabanggaang grupo. Kung ano man ang inyong napag-alaman at natutunan sa kwentong ito, ay kayo na ang bahalang humusga. Huwag lamang natin kalimutan na ang mga nagawa ng mga presong ito ay huwag natin gawing huwaran dahil walang idudulot na maganda ang dahas. Gawin lamang natin silang aral, lalo na sa mga kabataan, na ang pangungulungan ay napakahirap na sitwasyon. Isang gabi ng Pebrero, 1958, lihim na takayan nagtipon ng mga pinununo. Nagbabadya ng digmaan, sa akin ay makinig kakalabang grupo. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto. Isang baliw ang sumikat, si Peraltang Buang.